Ang tugon ng Birheng Ina, Aba, bunso ko, aniya, loob ko'y nagkamit saya, buhay niyaring kaluluwa, sa iyo ng pagpakita. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 2, 2024, Martes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 36 to 41. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang maligayang Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay ikalawang araw ng ating 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pakikinig at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol na sinimulan at nagsimula nung si Kristo ay muling mabuhay. So, gaya po ng nabanggit ko kahapon, no? Dati, itong mga alagad na ito ay duwag, nagtatago, pero ngayon ay buong tapang na nagpapahayag ng pananampalataya natin na si Kristo ay namatay, ngunit muling nabuhay. Ito yung kanila pong ipinangangaral ngayon, no? Sa mga Israelita na kanila pong kaharap. Sa tulong nila ay na pag-isip-isip din itong mga ito, no, na kung nagkamali sila at ano ang dapat nilang gawin. So sabi nga ni Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag sa ngalan ni Jesucristo. Si Pedro na dating nagkaroon ng sabihin na nating kahinaan dahil sa takot, pero ngayon ay buong tapang. Ito yung isang tatak, no, ng isang tinatawag na Easter people. Isang tatak ng isang nakatanggap at nakasaksi ng pagkabuhay ni Kristo. Tandaan niyo po, no, ang pagkabuhay o ang Easter ay ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Ito ang ating pong sandigan, no? Kaya mabuhay at mamatay tayo ayon sa ganitong pananampalataya. Nawa, katulad ng mga alagad po, ay patuloy din natin na gampanan, patuloy natin na ibahagi. Ito ay misyon ng bawat isang Kristiyano. Isang bahagi o gampanin ng isang bininyagan sa ngalan ni Jesucristo na magsalita, magpahayag sa abot ng kanyang makakaya at sa kung anumang pamamaraan na posible sa panahon natin ngayon. Kaya gamitin ninyo ang inyong mga social media, gamitin ninyo ang inyong mga expertise. Saan man kayong profesyon, saan man kayong dako, no, ng mundo, ay huwag nating ikakahiya. Huwag tayong mahiyang mag-antanda ng krus, huwag tayong mahiya na pumasok ng simbahan, huwag tayong mahiya na magdasal kahit nasa gitna tayo ng mga napakaraming tao na hindi naniniwala kay Kristo. Yung katapangan ng ating pananampalataya ay may pagkakaloob sa atin kung ito po ay atin din namang hingiin sa Kanya. Huwag tayong matakot, huwag tayong magduda na dahil lahat naman po
ay pagkilos ng Espiritu Santo na para magawa po natin na makapagpahayag din ng ating pananampalataya. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.